Magandang buhay! Kumusta kayo mga kaibigan? Ako po pala si Arte Christian Arcelaga, nasa ikatlong baitang. Ang aking guro ay si Ginang Ann. Magbabasa tayo ng isang kwento na pinamagatang Ang Alibughang Anak. Sa isang malayong lugar ay may naninirahang isang lalaki na mayaman na may 2 binatang anak. Nais ng bunsong anak na kunin na sa ama ang lahat ng kanyang mamanahing ari-arian. Nabigla ang ama, ngunit hindi niya ito matanggihan kaya't ibinigay niya ang hinihingi ng anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunsong anak ang lahat ng kanyang minana at siya'y nagtungo sa malayong lupain. Nilustay niya ang lahat ng perang napagbilhan ng kayamanang ibinigay ng kanyang ama sa mga walang kabuluhang bagay hanggang sa maubos na niya lahat ito. Nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain yaon. Dahil wala na siyang pera at wala nang panggastos, siya ay naghirap. Naisipan niyang mamasukal sa isang taong nagmamay-ari ng mga hayop. Pinapunta siya nito sa bukid upang mag-alaga ng mga baboy. Habang pinapakain niya ang mga baboy, nakaramdam siya ng matinding pagkagutom. Ibig niyang lagyan ng kahit kaunting pagkain ang kanyang sikmura. Subalit, wala siyang mapagkunan at walang mabigay sa kanya. Biglang humagi sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang ginawa at nasambit niya sa kanyang sarili, mabuti pa ang mga alila ng aking ama, kumakain sa tamang oras at may sapat na pagkain. Di tulad ko, mukhang mamamatay na ako sa gutom. Mabilis siyang nagdesisyon na babalik na lamang siya sa kanyang ama. Hihingi siya ng tawad sa mga kasalanang kanyang ginawa. Dali-dali siyang tumayo sa kanyang kinauupuan at nagsimulang maglakad pauwi sa kanila. Malayo pa'y nakita na siya ng kanyang ama at ito'y labis na natuwa sa kanya. Patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan ito. Awang-awa ang ama sa itsura ng bunsong anak. Humingi ng tawad ang anak at nagsabing, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Gawin na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila." Ganoon pa man, agad na tinawag ng ama ang kanyang mga utusan. "Madali! Dalhin ninyo rito ang pinakamagandang damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing na sapatos," ang masayang wika ng ama. "Kunin ang pinakamatabang guya at katayin. Kailangan maghanda tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, subalit muling nabuhay," dagdag pa ng ama. Samantala, pauwi na ang panganay na anak galing sa bukid nang marinig niya ang mga taong nagkakasayahan at nagkakatuwaan sa kanilang tahanan.
Tinawag niya ang isa sa mga katulong at tinanong, "Bakit mukha yatang may pagdiriwang na nagaganap sa bahay?" Nagtatanong ng panganay na anak. "Dumating na po ang inyong bunsong kapatid," tugon ng isa sa mga utusan. "Ipinapatay po ng inyong ama ang pinakamatabang kuya." Sambit pa ng katulong. Naghalit ang panganay na anak at ayaw nitong pumasok sa kanilang tahanan. Subalit, nang makita siya ng kanyang ama, lumabas ito at inamo. Masamang-masama ang loob ng panganay na anak sa kanyang ama. "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng mahabang panahon. At kahit kailan ay hindi ko kayo sinuway. Subalit ni Minsay, hindi ninyo ako ipinaghanda ng katulad ng aking kapatid." Nadaramdam na wika ng panganay na anak. "Anak, lagi kitang pagkapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magdiwang dahil ang kapatid mong matagal nang nawala ay kapiling na nating muli." Mahinahong wika ng ama. Nilapitan at niyakap ng panganay na anak ang nakababatang kapatid. Natuwa ang ama at ipinagpatuloy nila ang pagdiriwang. Napakaganda ng ating kwentong binasa. Ang aral na nais iparating lalo na sa katulad nating mga anak ay ang natuto tayong magpakumbaba at humingi ng tawad sa ating nagawang pagkakamali. Kasabay nito ang pagsikap na baguhin ang ating sarili at magpakabuti. Lagi nating mamahalin at irerespeto ang ating mga magulang na siyang nagsilang, nagtaguyod, at nag-alaga sa atin. Sila na handa tayong tanggapin maging sino o anuman tayo. Hanggang sa muli!